Saan kayo? Taga-Matayong Katangan Masbate po, sir. Masbate. Opo. Pumunta pa kayo rito? Opo, sir. Alright, magkasama kayo. Opo, sir. O anong problema sa bangka? Ano po, kinuha po ng ano po, Na? ng isang buyer po. Taga Buenos Aires, Victoria, Northern Samar po. Northern Samar. Yes po. Kinuha ang iyong bangka. Opo. May utang ba kayo? Meron po kami balance, sir, 35,000 po. Ngayon po, sir, nangyari, sir, hindi po kami binayaran po ng 53 ka-box po ng isda po. Sinong hindi nagbayad? Si Junel Villacortes po. Sino naman yan? Yun po ang buyer ng isda namin, sir. Ano tong bangka na to? Pampasahero? Pangisdaan po, sir. Okay. Magkanong bangka na to? 1.1 million po yan, sir. Saan kayo nangutang? Sa bangko? Opo, sa kapatid ko po. Yung kapatid ko po nag-loan sa bangko po. Yung kapatid mag-loan, nag-garantor. Yes. Para utang sa'yo, para pangingisda mo? Sino ang kumuha ng bangka? Junel Villacortes po. Sino si Bilio Cortez? Isang bayad ng probinsyang tao. Buyer? Hindi siya yung buyer ng isda nyo? Siya po. Siya rin ang buyer ng isda. Saan siya ngayon? Nasa ano po, Buenos Aires po, Victoria, Northern Samar po. May number ka niya? Meron po. Tawagan mo. Akin na. Ang pangalan? Junel Villacortes. Junel. Magandang umaga, magandang hapon sa iyo, Junel. Junel, si Ben Tulfo sa Manila. Kumusta ka na? Yes, sir. Oo. Junel, may bangka pa ka ba dyan na parang si-requester mo ata, kinuha mong bangka nito mag-asawa galing sa Masbate? Anong storya nito? Ang kwento niyan, sir, yung bangka na yan, sa akin yan, sir. Paano naging sa iyo? Bakit sa kanila? Inutang nila sa bangko Kasi pinagawa ko talaga yan na bangka. Sabi nila inutang sa bangko. Sandali, inutang daw sa bangko. Hindi yan inutang sa bangko. Ako ang nagpagawa niyan. Ang sinasabi mo, bangka mo to, pinagawa mo para sa kanila. Dito ako nalilito. Kanino nakarehistro ang bangka? Sa akin. May mapapatunay ka ba yung rehistrasyon ng bangka sa iyo, make ng bangka, description ng bangka, na napapatunay na ikaw? Meron, sir. Meron ako yung mga... Okay, ngayon, papaniwalaan ko. Ngayon, gusto kong makita, iba yung sinasabi mo, iba yung nakikita ko. Yung side ko naman sana, gusto kong marinig mo rin kung ano. Okay, sige. Hindi, kaya nga kita tinawagan para marinig ka. Sige. Pinautang ko yan sa kanila. Ang usapan namin, ito siya babagsak sa akin ng produkto nila. Kasi ang akin naman, siyempre, kikita ako sa produkto nila na ibabagsak sa akin. Kasi... Nakasulat ba ang usapan ninyo sa papel? Wala. So wala kayong kasulatan, wala kayong kasunduan, daldal lang, laway lang. Yun bang ibig mong sabihin? Oo, verbal lang. Ay, sandali. Pag dinala sa hukuman yan, anong magiging basehan ng hukom? Kahit sa akin pa lang, pag magiging piskal ako, wala kang basehan. So, parang nag-agaw ka at wala kang kontrata, wala kang kasulatan, nang-agaw ka ng bangka. Yung paano naman yun sa part ko, sir? Hindi, iba yung nang-aagaw ka, iba yung utang. Wala kang karapatan manghatak ng mga gamit-gamit na kung wala kayong kasulatan, hahatakin mo kapag hindi nakabayad sa'yo. Masbate, dinala mo sa Northern Samar. Meron ka bang permiso na magbiyahe, magdala ng barko galing sa Masbate? Kasi kung hindi, baka sabihin galing sa nakaw yan. Meron ka bang clearance sa Coast Guard na nagbiyahe ka, nagkumuha? Wala, sir. Wala. Well, mistake number 2. Mistake number 1, wala kang kontrata. Mistake number 2, wala kang permiso sa Coast Guard na nagdala ka ng bangka kasi nag-inter-island travel ka ng isang bangka na dinala mo from Masbate to Samar. Ibang rehiyon na yan. Kahit na sasakyan, pag nagdala ka ng sasakyan mula Manila papuntang kinakailan may registration, meron kang mga pinanghahawakang papel. Hindi ubra sa akin yung estilo mo na yan kasi papasa ka muna sa legalidad na aking tanong kasi kung hindi, isasauli mo ang bangka. Ang usapan namin yan, dito ang bagsak ng produkto. Pero ang dala niya, liti. Hindi na siya nagbadala sa akin ng isda. Ang dami namin conversation yan, kahit ipabasa ko sa inyo. Na, may mali talaga sila. Hindi ako, ilang taon ako nakikiusap sa ilo. Dala mo kayo dito, punta kayo dito. Lagi na ako ng pinagsisinungaling na,
Konti lang ang huli, nasiraan. Yun ang mga dahilan niya lagi. Ang akin lang, yung produkto, kasi hindi ako naghahabol niya na magbigay talaga sila ng 50,000 a month. Ang akin lang habol ko lang dyan, sir, yung produkto, ibababagsak sa akin. Kasi ako man, para Okay, kumita sige, din sige, ako sige. sa ano. Ganito, baka hindi lang kayo nagkaintindihan. Ang sabi niya, kahit hindi ka nagbabayad ng 50 mil, kung ano yung kaya, abot kaya. Okay? Magandang deal yun. Hindi naman kailangan 50 mil, kung 30 mil, 20 mil, okay lang sa kanya. Basta't ang gusto niya, yung mga huli ninyo, bagsakan nyo rin siya. Ang gusto ko lang sabihin sa iyo, hindi siya mapagsamantala. May konsiderasyon itong amo ninyo. Hindi niya binenta sa inyo, bagkus ibinigay sa inyo para kay mga pangisda, kung abot makakaya ng buwanan, hindi 50 mil, kung 30 mil, 20 mil, basta't may naabot kayo. May isang kondisyon, bagsakan mo lang naman siya ng kayo yun ang sinasabi niya. Sumasama ang loob niya kasi nakikiusap pa siya sa inyo at nalalaman niya kasi yung mga binabagsakan niyo sa ibang mga binabagsakan niyo, kilala niya rin at natatanong niya at doon nasasabi, okay naman, mataas ang huli. So, mapasensya pa rin siya. Yung usapan ninyo, 1.5 taon na matatapos ninyo, 3 taon na, hindi pa rin siya, kumbaga, mahaba pa rin ang PC niya. Ano bang dahilan kung bakit kinuha niya na ang bangka na ganitong sitwasyon? Hindi niya natutupad yung napag-usapan. Hindi siya mahigpit sa buwan ng bayad mo. Hindi niya sinabi, bayaran mo 50 mil, kundi hahatakin ko yan. Hindi siya financing, hindi siya bangko. Ang gusto niya lang, sige, maglaot kayo. Basta't nakakabayad ka. Hindi 50 mil, 30 mil, 20 mil, okay lang yan. Ang usapan, dalhan mo naman siya ng isda. Kung minsan kasi, sabi mo, wala. Kasi ano man ang dahilan, parang napuno rin siya. Ang problema, napag-alaman niya, kasi mga binabagsakan ninyo sa Leyte, sa ibang lugar, alam mo siya, buyer siya ng mga isda, kaya magkakilala yan. Hindi sila yung layo-layo. So, nagkakaalaman. Sumama loob niya. Sa sama ng loob niya, binawi niya na lang. So ngayon, para sa akin, ginawa ko ang lahat para sa iyo. Sinusuri ko kung may pang-aabuso, panluloko, wala akong makita. Comedy ka, magsalita ka kung gusto mo. Alam mo ba, kahit na magsalita ka, hindi naman ako bobo eh. Nagsuri na ako eh, hindi na magbabago, naghusga na ako eh. Pag ang hukom naghusga, nakita niya kung sinong tama, hindi mo pwedeng baguhin, nagdesisyon na ako, mali ka. Inaantok ka. Okay? Ano naman ang gagawin ko sa... Eto na, mister mo, ginaganyan, katigil na. Patigilin mo na. Ikaw, alam mo ang babae emotional. Hindi naman siya namang ikaw ang nakasuot ng pantalon. Sabihin mo totoo. Sabihin mo yung totoo. Ano ang totoo? Yung sinabi niya, sir, yung Okay, tama na. Ayoko ng ganun. Ha? tuyat na po kami, sir. Mrs. naging... Okay, sandali. Umiyak ka ganito lang. Ano? Mrs. Alam ko, ito si Mr. Napupungay ang mata, nagbe-beautiful eyes. Ikaw, turumpo. Naawa man ako sa iyo, pero maaawa rin ako dun sa taong pinagkautangan mo na sobra-sobrang konsiderasyon. Hindi siya nanggigipit sa inyo. Wala akong makitang panggigipit. Pakinggan mo ako. Wala akong makitang panggigipit. Wala akong makitang pang-aabuso. Wala akong makitang panloloko. Bagkus nakikiusap pa. Gawin mo lang yung siguro patikimin mo ng isda. Hindi naman ikaw nangingisda, ikaw eh.